King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 373. Bitawan mo si Kuya Zhao Fang. Wala kang dapat alam na sino man sa Sacred True Dragon Gathering ang kapareha mo. Si Yu Tianhao ay hindi sumuko dahil sa mga salita ni Xin Wuang, ngunit sa halip ay nagpakita ng nagulat at solemne na ekspresyon. Pakiramdam niya ay nakikita ng normal na lalaking ito ang lahat tungkol sa kanya at ito ang dahilan kung bakit niya ito nasabi. Wala kang landas o pag-urong. Lumaban o isuko ang True Dragon Token. Napangiti si Yu Tianhao nang mapunta siya sa isang bato sa tapat ng Xin Wuang. Isuko ang True Dragon Token. Napabuntong hininga si Xin Wuang sa kanyang puso. Hindi niya ito magagawa. Ang dahilan kung bakit siya lumahok sa Sacred True Dragon Gathering ay hindi dahil sa rangkang kundi para sa isang bagay na mas maganda, ang mga mana. Hindi ko dapat palampasin ang pagkakataong ito na makapasok sa Heaven's Legacy Inheritance. Ito na ang pagkakataong lumipad. Kumislap ang mga mata ni Xin Wuang. Ang kanyang True Dragon Token ay may bahagyang kislap ng ginto at kasalukuyang nasa ika-10. Hindi siya natalo sa anumang laban sa Sacred True Dragon Gathering mula simula hanggang ngayon. Natalo pa niya ang 2 o 3 eksperto sa unang antas. Ang paglilinang ng pinakamataas na True Human rank, ngunit may napakalakas na Dragon Blessing. Ang taong inirerekomenda ni Zhao Fang ay talagang hindi simple. Bumagsak ang aura ni Yu Tianhao at sa isang iglap ang kanyang cultivation ay napigilan hanggang sa pinakamataas na True Human rank. Malinaw, ayaw niyang samantalahin si Xin Wuang. Hindi ka magiging kapareha ko ng ganito. Walang ekspresyong sinabi ni Xin Wuang. Nang marinig ito ay tumawa si Yu Tianhao. Nakakatawa. Sa entablado sa itaas ng sinaunang arena. Ang mga sovereign, lalo na si Yu Xingchen, ay nagbigay pansin sa paghaharap ni Xin Wuang at Yu Tianhao. Si Xin Wuang ay isang itim na kabayo sa ibaba lamang ni Zhao Fang at bilang numero 1 kababalaghan, ang bawat aksyon ni Yu Tianhao ay binabantayan. Ang antas ng enerhiya ng pag-iisip ni Yu Tianhao ay maihahambing sa True Lord rank at kahit napigilan niya ang kanyang cultivation, walang makakapareha niya. Gayunpaman, ang Xin Wuang na ito ay napakakaiba. Siya ay may malalim na pananaw at tila isang Grandmaster, palaging nananalo kahit na may mababang paglilinang. Interesado ang mga soberano. Unparalleled under the heavens. Gumalaw si Yu Tianhao at iwinagayway ang kanyang kamay na nagpapadala ng isang makinang na liwanag na naglalaman ng paniniwala ng labis na kumpiyansa at pangingibabaw. Bagamat malinaw na siya ay nasa pinakamataas na True Human rank, ang kapangyarihan dito ay umabot sa isang hakbang kung saan ang mga nasa True Mystic rank ay banta. Ang paniniwala lamang na iyon lamang ang makakapagpapasok sa isipan ng kaaway at masisira ang kanilang kalooban. Limitless Palm. Nakatayo si Xin Wuang na nakatalikod ang isang kamay habang dahan-daang gumagalaw ang isa pang kamay sa ere. Isang alon ng hangin ang nagmula sa palad. Walang halatang elemento dito. Boom! Ang mapangwasak na pag-atake ni Yu Tianhao ay tila lumubog sa isang putik sa harap ni Xin Wuang at pinabagal at nanghina. Ang unang galaw. Isang simpleng pagpapawalang bisa. Walang malaking sagupaan na inaasahan. Tumayo si Xin Wuang na inabot ang isang kamay at ang isa ay nasa likod niya. Nililipad ng hangin ang itim niyang buhok at tila Grandmaster ng martial arts. Nagulat ang mga soberano. Kalmado, hindi nagmamadali, mapayapa. Binigyan ni Xin Wuang ang mga tao ng pakiramdam na para siyang tubig, isang karanasan at matandang Grandmaster at hindi isang junior. Wala siyang talento o bloodline, ngunit umabot sa isang hakbang kung saan makakalaban niya ang iba pang mga halimaw sa henerasyong ito. Kawili-wili. Nag-alab sa mga mata ni Yu Tianhao ang layunin ng labanan habang lumalakas ang kanyang paniniwala. Sa isang sigaw ay sumugod siya sa harap ni Xin Wuang. Malapitan na laban. Walang ekspresyon si Xin Wuang habang ang isang kamay ay naging mabagal, mabilis, malambot, matigas. Pang! Bam! Sa isang kisap mata ay nagpalitan ng maraming suntok sina Xin Wuang at Yu Tianhao. Sa pagkakataong ito ay inilabas ni Yu Tianhao ang kanyang paniniwala at ang kanyang mga pag-atake ay lumakas. Kahit na nasa iisang cultivation sila ay hindi na kinaya ni Xin Wuang. Pagkatapos ng lahat,
Ang unparalleled under the heavens ni Yu Tianhao ay naniniwala sa pangingibabaw at kataas-taasan na dumurog sa lahat ng bagay sa landas nito. Sa napakalakas na martial intent, ang kanyang mental energy ay nalampasan ang antas ng battle intent. Ang ekspresyon ni Xin Wuang ay solemn at naiintindihan ng kanyang kalaban na nalampasan ang mga naunang kaaway. Shua. Nagbago ang kanyang galaw ng mga paa, at ang kanyang palm style ay sumanib sa kanyang katawan. Sa puntong ito, tila likas si Xin Wuang. Siya ay naging isang dumadaloy na karagatan na maaaring sumipsap sa lahat ng bagay at kahit ano. Ang nakakatakot na opensa ni Yu Tianhao ay napawalang bisa. Bam! Pang! Boom! Lalong naging matindi ang malapitan na laban ng dalawa. Para silang naglalakad sa isang mahigpit na lubod na may bangin sa ibaba nila. Huminga ng malalim ang maraming manonood habang nanonood. Ang mas nakakatakot ay ang labanan ng dalawa ay hindi nawasak ang mga bato sa ilalim nila. Ilang bakas na lang ang naiwan. Mula dito makikita ng isang tao ang kanilang antas ng kontrol. Switching the stars. Muling nagbago ang estilo ni Xin Wuang at naging pull and pull na halos na redirect ang atake ni Yu Tianhao. Ang paglipat na ito ay kawili-wili. Bahagyang nanginig ang figure ni Yu Tianhao at muntik nang hilahin ni Xin Wuang. Kung ito ay isa pang henyo na wala ang kanyang level ng mental energy, maaaring una silang bumagsak sa lupa. Hindi pinalampas ni Xin Wuang ang pagkakataong ito at pagkatapos ay hiniwa patungo sa tiyan ni Yu Tianhao habang siya ay naging isa sa kanyang mga kaliwanagan. Ang lahat ng kanyang mga aksyon ay naglalaman ng kanyang enerhiya, fokus at kapangyarihan. Pang! Sa wakas ay pinilit ni Xin Wuang si Yu Tianhao pabalik ng ilang hakbang. Talaga, hindi siya simple. Tila kumulo ang dugo ni Yu Tianhao sa sandaling ito at tumaas ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban. Dahan-dahan at tuloy-tuloy na ang kanyang cultivation ay lumampas sa True Human rank at umabot sa True Mystic rank. Hindi na kinaya ni Xin Wuang at napilitang umatras. May limitasyon ang anumang bagay at nalampasan ng mga kaliwanagan ng mga kalaban ang sword intent at blade intent. 10,000 Origins Retract. Ginamit ni Xin Wuang ang dalawang kamay at mga ripples na pumutok na parehong matigas at malambot. Sa pagtutok dito, nakita ng mga tao na ang transparent na ripple na ito ay nabuo ang hugis ng Tai Chi. Alone in the heavens. Dinurog ng palad ni Yu Tianhao ang lahat sa loob ng 100 yarda na radius ng may matinding puwersa. Gayunpaman, inihampas ni Xin Wuang ang kanyang mga kamay at ang kapangyarihan ay tila pinangunahan, pagkatapos ay hinihigop at nagbalik loob nang lumapit ito sa kanya. Sa paglilinang ng pinakamataas na True Human rank, natunaw niya ang aking pag-atake. Nagulat si Yu Tianhao. Siyempre, malulusaw lang ni Xin Wuang ang kanyang mga pag-atake dahil nag-specialize siya sa depensa at hindi niya kayang takutin si Yu Tianhao na nasa True Mystic rank. Gayunpaman, dalawang kamay na ang ginamit ni Xin Wuang. Dati isang kamay lang ang ginamit niya kahit na mas mataas ang cultivation ng kalaban kaysa sa kanya. Sa entablado sa langit, nagulat ang mga sovereigns sa labanan ni Yu Tianhao at Xin Wuang. Dapat mong makita na itinago ni Xin Wuang ang kanyang cultivation mula sa simula ng Sacred True Dragon Gathering hanggang ngayon. Ang kanyang tunay na cultivation ay nasa True Mystic rank at walang bloodline o top talent. Sinabi ng bronze skin na higanteng Deputy Palace Lord. May sekreto itong si Xin Wuang. Sumang-ayon si Beiyan daw Sovereign. Nang makitang ang atensyon ng lahat ay nakadirekta mula kay Zhao Yufei kay Xin Wuang, nagpakawala siya ng hininga. Yung pakiramdam na binibigay niya sa akin, nakaranas siya at may malalim na kaliwanagan. Ang paraan ng paggamit niya ng mga kasanayan ay isang bagay na ang Origin Core Realm lang ang makakagawa. Nakakunot ang kilay ni Yu Xingchen habang nakatitig kay Xin Wuang. Maaaring labanan ni Xin Wuang si Yu Tianhao sa pinakamataas na True Human rank laban sa huli na nasa unang yugto ng True Mystic rank. Gumawa tayo ng halimbawa. Kung ang isang Origin Core Realm Sovereign ay nagkaroon ng karanasan at mga kaliwanagan sa isang landas mula sa Consolidated Realm hanggang sa Origin Core Realm at kailangan na linangin mula sa simula, magiging normal ba siya kahit na wala siyang talento o bloodline? Nagbigay ng halimbawa ang Mystic Sword Sovereign. Walang tiyak sa mundong ito. Kahit na ang mga bloodline ay mahusay, hindi lamang ito ang landas.
Ang pangunahing susi ay kapalaran pa rin. Noon ang Scarlet Moon Religion Patriarch ay mayroon ding average na talento at walang bloodline power. Sumang-ayon ang mga soberano. Hindi ito parang walang katulad ni Xin Wuang sa nakaraan. Sa tabi ng ilog. Sa isang lupa na selyadong sa yelo. Mahigpit na niyakap ni na Zhao Feng at Goddess Bingwei ang isa pa at sa paglipas ng panahon ay nagulat ang huli sa siksik na True Spirit Chi ni Zhao Feng. Isang buong oras na ang nakalipas, ngunit sinusunog pa rin ni Zhao Feng ang kanyang True Spirit Chi kahit na ito ay maliit na halaga. Ang kapangyarihan ng pagsunog ng True Spirit Chi ay nakakatakot at madaling matuno ang yelo. At saka, ang kapangyarihan ng bloodline ni Zhao Feng ay patuloy na sumisipsip sa kapangyarihan ng yelo ni Goddess Bingwei at ang kanyang bloodline ay tila lumakas. Gumamit ng walang kahihiyang pamamaraan ang bastos na asong ito para selyuhan ako. Bagamat wala si Zhao Feng sa sitwasyon ng buhay o kamatayan, bigo pa rin siya. Matapos siyang yakapin at palamigan ng babaeng ito sa loob ng mahabang panahon, nagalit siya ngunit dahil sa katotohanan na siya ay na-freeze, hindi siya nang ahas na magsunog ng mga tambak ng True Spirit Chi ng sabay-sabay dahil walang anumang paraan para palabasin ito. Huwalala. Isang liwanag na 100 yarda ang taas ang sumikat mula sa ilog at lumitaw ang isang batang babae na nakasuot ng lila na may balat na puti ng nyebe. Yu Fei, bakit ang bilis mong lumabas? Natakot si Mo Tianyi. Ang mga mata ni Zhao Yufei ay kumislap at bigla siyang parang may naramdaman at lumingon patungo sa nagyayelong lugar. Sa frozen zone, mahigpit na niyakap si Zhao Feng ng isang ice beauty. Ang eksenang ito ay nagpalamig sa kanyang puso. Bitawan mo si Kuya Zhao Feng. Nang makita niya ang sitwasyon, isang malamig na kislap ang kumislap sa kanyang mga mata habang siya ay naging malabo ng liwanag na umaakyat patungo sa gitna ng yelo. Ho! Habang pinalipad ni Zhao Yufei ang isang malakas na aura ng True Spirit na kinulayan ng kulay ang kalangitan at bawat henyo sa loob ng 100 milyang radius ay naramdaman ang paglundag ng kanilang mga puso. Ang lakas ng aura. Ito ay tulad ng isang True Lord na maaaring tumawag ng Heaven Earth Yuan Chi. Ang Goddess Bingwei na nakayakap kay Zhao Feng ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang muli niyang binabaan ang temperatura. King of Gods, Kabanata 374. Pagtingin sa ulap. Natukoy ni Goddess Bingwei ang pagdating ni Zhao Yufei at inilipat ang kanyang bloodline power para bumaba ang temperatura sa isang nakakatakot na antas. Inihanda na niya ang pagsil sa taong darating para tumulong din sa yelo. Dahil dito si Mo Tianyi at ang lalaking dilaw na mukha ay hindi nang ahas na tulungan si Zhao Feng. Ang gitna ng lugar ng yelo ay hindi magagalaw ng normal na True Mystic ranks at maaaring magnos ng lamig. Sister Yufei, mag-ingat ka. Nagbago ang mga ekspresyon ni Mo Tianyi at ng mga kasama ngunit huli na ang lahat. Sa mga tuntunin ng bilis, nalampasan na ni Zhao Yufei si Mo Tianyi, isa sa mga nangungunang henyo ng North. Mabilis na lumapit si Zhao Yufei sa lugar ng yelo at sa bawat hakbang niya papalapit, lumalamig ang lamig. Kahit na ang normal na True Mystic ranks ay mahihirapang gumalaw sa kaibuturan ng yelo. May jade feel ang balat ni Zhao Yufei at nang dumating ang lamig, hindi siya na-freeze gaya ng inaasahan. Isang layer ng liwanag ang nakapalibot sa kanyang katawan at maaaring ipatawag ang Heaven Earth Yuan Chi sa malapit sa loob ng 1 milya radius. Para siyang True Lord rank. Mapapanood lang ni Mo Tianyi at ng kumpanya ang pagsara ni Zhao Yufei sa gitna ng lugar ng yelo. Sa sandaling ito sa oras. Bagamat kakaiba ang bloodline ni Zhao Yufei at halos lumampas na sa limitasyon ng laman, isang manipis na layer ng yelo ang nakipag-ugnayan pa rin sa kanyang maraming kulay na liwanag. Break! Sigaw ni Zhao Yufei habang umiilaw ang kanyang kamay ng jade at nagpadala ng daan-daang matutulis na ilaw patungo sa yelo. Crack! Crack! Nagsimulang mabasag ang panlabas na layer ng ice zone. Anong kapangyarihan? Ang bawat aksyon at galaw ay maaaring ipatawag ang Heaven Earth Yuan Chi. Natarante si Mo Tianyi at ang iba pa. Naabot lang ni Zhao Yufei ang True Mystic rank ngunit mas malakas kaysa sa inaakala. Bagamat ang kanyang cultivation at mental energy level ay nasa simula pa lang ng True Mystic rank, ang kanyang compatibility sa Heaven Earth Yuan Chi ay maihahambing sa isang True Lord rank. Gusto mo bang basagin ang yelo ko sa pamamagitan mo lang?
Ang katawan ni Goddess Bingwei ay naglabas ng mas malakas na pag-agos ng malamig na liwanag na mabilis na nakabawi sa basag na yelo. Ang bagzo ng umaalingaw-ngaw na nagyayelong hangin ay humampas patungo kay Zhao Yufei. Bumulala si Zhao Yufei at ginamit ang kanyang kakayahan para harangan ang mga hanging ito. Sa mga tuntunin ng lakas, si Zhao Yufei ay nasa isang linya pa rin mula sa isang mahusay na kamanghamanghang henyo tulad ni Goddess Bingwei. Gayunpaman, may nakalimutan si Goddess Bingwei. Si Zhao Feng na kanyang tinatakan ay ang ika-6 na mahusay na kamanghamanghang henyo na nasa kanyang antas. Ang pagiging distract kay Zhao Yufei ay nagbigay kay Zhao Feng ng oras para makarecover at gamit ang oras na ito ay mabilis niyang sinunog ang kanyang True Spirit Chi para matuno ang nakapaligid na yelo. Mystic Lightning Explosion. Ang mga bulaklak ng kidlat ay nabuo sa paligid ni Zhao Feng at nagsimulang mamulaklak. Boom! Crack! Crack! Isang barrage ng nakakagulat na boom ang nagmula sa loob ng yelo at nakipagtulungan kay Zhao Yufei. Sa sandaling iyon, naririnig ng lahat sa loob ng 100 milyang radius ang tunog ng pagguho ng bundok ng yelo at ang nakapalibot na yelo ay nabasag na patong-patong. Unang tumama ang nakakatakot na kapangyarihan ng Mystic Lightning Explosion kay Goddess Bingwei na nakayakap sa kanya. Masyadong malapit ang distansya. Namanhid ang katawan ni Goddess Bingwei at pinalipad siya at may tumutulo ng dugo sa kanyang mga labi. Ang pagsunog ng aking True Spirit Chi ay talagang nagpapalakas sa akin, ngunit ang Mystic Lightning Explosion na ito ay nilikha din mula sa Lightning Inheritance, Lightning Mystic Stone at Mystic Flower Treasured Bible habang ako ay natatakan sa yelo. Ang figure ni Zhao Feng ay kumislap, at ang mga arko ng magulong kidlat ay nagpainit sa paligid. Sa isang iglap siya ay naging God of Destruction. Natigilan ang mga nanonood na mahuhusay na kamangha-manghang henyo na sina Shi Chengtian at Taiyun Shuangzi. Ang Mystic Lightning Explosion ay nilikha gamit ang pagsunog ng True Spirit Chi bilang batayan at ang kapangyarihan nito ay nagwawasak. Bago si Zhao Feng ay ganap na nabuklod sa yelo kaya hindi niya mailabas ang paggalaw na ito kung hindi ay baka nasugatan niya ang kanyang sarili. Brother Zhao, okay ka lang? Ginawa ni Zhao Yufei ang kanyang makakaya upang subukan at tunawin ang kalapit na kidlat at yelo upang subukan at makipagkita kay Zhao Feng. Yufei, dumating ka sa tamang oras. Magkabalikat na tumayo ang dalawa at humarap kay Goddess Bingwei. Lightning Fire God's Eye. Nang walang sinasabing anuman, pinaputukan ni Zhao Feng ang katawan ni Goddess Bingwei. Nagsimulang mag-alab ang isip ni Goddess Bingwei, at inikot niya ang kanyang Mystic Ice Jade Charming Body upang patayin ang apoy. Bastos. Maputlang-puti ang mukha ni Goddess Bingwei habang iniangat niya ang kanyang dibdib pataas para makahinga. Mula sa simula ng labanan hanggang ngayon ay ginamit ni Goddess Bingwei ang lahat ng kanyang pamamaraan at gumamit pa ng isang walang kahihiyang paraan ng pagyakap upang masil ang isang estranghero ngunit nauwi sa kabiguan. Higit pa rito, mas nasaktan ang isip ni Goddess Bingwei. Isang mahusay na kamanghamanghang henyo at isa pang parang halos isang mahusay na kamanghamanghang henyo. Kung hindi ako aalis ngayon, magiging magulo ito. Ang Goddess Bingwei ay naging isang bahid ng liwanag na tumakas sa timog. Pinaalis siya ni Zhao Feng sa kanyang mga mata at hindi siya hinabol. Siya at si Zhao Yufei ay parehong nakalusot kamakailan lamang at kailangan nilang pagsamahin ang kanilang pundasyon. Higit pa rito, walang kumpiyansa si Zhao Feng na pananatilihin si Goddess Bingwei. Magulo ang kanyang bloodline at Mystic Ice Jade Charming Body. Maaaring sumipsip ng mga pag-atake ng yelo ang bloodline ni Zhao Feng, ngunit ang bloodline ni Goddess Bingwei ay may malakas na depensa at nababanat din sa karamihan ng mga kasanayan sa elemento ng yelo. Ang lakas ni Zhao Yufei ang nagpagulat kay Zhao Feng. Kaka-rating lang niya sa True Mystic rank pero may battle power na parang napakahusay na kababalaghan. Magulo ang lugar sa tabi ng ilog. Si Zhao Feng at Zhao Yufei lamang ang naiwan at ang dalawa ay magkabalikat, tulad ng isang banal na mag-asawa. Parehong umatras sina Goddess Bingwei at Shi Chengtian. Tumingin si Zhao Feng sa direksyon kung saan tumakbo ang dalawa at isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Nang makatakas si Goddess Bingwei 100 milya ang layo, isang batang babae na may hawak na 5 kulay na latigo na salamin ay lumitaw mula sa isang lawa. Inihayag niya ang bahagi ng kanyang mga binti at ang kanyang mga mata ay dalisay.
Tantay Lanyo, ano ang ibig sabihin nito? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Goddess Bingwei. Hihihi, Goddess Bingwei, hindi pa rin kita pinagbabayad sa pananambang mo sa akin noon. Pinaikot-ikot ni Tantay Lanyo ang latigo sa kanyang mga kamay at isang buga ng puting usok ang bumalot sa 100 yarda na radius. Woo! Isang nakakagulat na dagandong ng kaluluwa ang nagmula sa ilalim ng batang babae na nakasuot ng iba't ibang kulay at ang hindi nakikitang aura na nagmumula rito ay naging dahilan upang hindi makahinga si Goddess Bingwei. Isang maliit na bundok ang nabunyag matapos ang puting usok ay kumupas. Ito ay isang Earth Dragon Beast na kayumangging dilaw na may sungay ng dragon sa ulo nito. Madilim ang bibig nito at mas malaki pa sa karaniwang bahay. Kung ikukumpara sa Earth Dragon Beast, ang figure ni Tantay Lanyo ay parang langgam ngunit siya ang may-ari nitong One-Horned Earth Dragon Beast. Hihihi, isang sungay, bugbugin natin siya. Tumawa ng parang bata si Tantay Lanyo habang winawagayway ang kanyang latigo at inutusan ang Earth Dragon Beast na salakayin si Goddess Bingwei. Parang may maliit na bundok na umaarangkada. Wala si Goddess Bingwei ng napakalaking battle power tulad ni Yu Tianhao at ni Shi Chengtian kaya umiilag lang siya. Kasabay nito, sa kabilang banda 12-12 milya ang layo. Hindi pantay ang paglalakad ni Shi Chengtian at bigla siyang huminto sa harap ng isang burol. Hihihi, Shi Chengtian, matagal na kaming naghintay para sa iyo. Tumawa ng masama si Taiyon Shuangzi habang hawak niya ang isang espada at talam at hinaranggan ang landas ni Shi Chengtian. Si Shi Chengtian ay hindi nagpakadalubhasa sa bilis at ang kanyang binti ay nasugatan pa kaya't maaari lamang siyang lumaban. Ang mga eksenang ito ay halatang nahulog sa mga mata ni Zhao Fang. Si Goddess Bingwei at Shi Chengtian ay parehong tinambangan ng iba pang mahusay na kamangha-manghang henyo pagkatapos labanan si Zhao Fang. Ngunit si Zhao Fang ay hindi naawa sa kanila. Pagkatapos, nakipagkita sina Zhao Fang at Zhao Yufei kay Mo Tianyi at sa lalaking dilaw ang mukha. Si Mo Tianyi at ang lalaking dilaw na mukha ay medyo alanganin. Noong na-freeze si Zhao Fang ay hindi sila tumulong ngunit tumulong si Zhao Yufei. Nang matapos ang panganib, parehong masaya sina Zhao Fang at Zhao Yufei. Kinailangan pa ni Zhao Yufei na pagsamahin ang kanyang pundasyon ngunit hindi na kailangan ni Zhao Fang dahil nabuo na niya ang kanyang ugat ng batas bago sumubok. Brother Mo, protektahan mo muna si Yufei. Babalik ako. Sabi ni Zhao Fang pagkatapos ay naging blur na kumislap sa hangin. Hindi pumunta si Zhao Fang para habulin si Goddess Bingwei o patayin si Shi Chengtian. Dumating siya sa isang burol at tumingin sa isang kuweba gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Sa loob ng kuweba, sinimulan ni Yu Tianhao at Xin Huang ang labanang nanginginig sa kaluluwa. Ang mga pag-atake ng dalawa ay napakalakas at ang mga butas ay makikita sa lahat ng dako. Ang Xin Huang na ito ay talagang malalim na itinago ang kanyang sarili. Nakalock kay Xin Huang ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang. Ang mga layunin ni Xin Huang ay tila mula sa kalikasan at bawat galaw mula sa kanya ay perpekto. Bawat aksyon, bawat kasanayan ay ginamit ang kapangyarihan ni Xin Huang sa kanyang buong potensyal. Ang nakapalibot na Heaven Earth Yuan Qi ay tila naging kanyang kalasag. Ang kanyang kalaban na si Yu Tianhao ay sadyang makapangyarihan at ang kanyang paniniwala ay parang espada at talam na layunin na maaaring tumagos sa kawalan. Kung kailangang sabihin ni Zhao Fang kung alin ang mas malakas, si Yu Tianhao ang may walang katulad na lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman, mas mahusay si Xin Huang. 10 galaw. 50 galaw. 100 galaw. Ang takbo ng dalawa ay mabilis at mabagal kung minsan, na nagbibigay ng pakiramdam na ang puwang ay baluktot. Naramdaman ng mga nanonood ng labanang ito kasama si Zhao Fang at ang mga manunood sa sinaunang arena na nanginginig ang kanilang mga puso. Ang kaibahan ay si Zhao Fang ay nanunood gamit ang kanyang God Spiritual Eye at maaaring kopyahin ang mga eksena sa kanyang isipan. Sa makatuwid, pinaikot ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye sa maximum sa kanyang nakawin na higit pang mga kasanayan. Sa isang tiyak na punto ay bigla niyang naramdaman ang paglabas ng kanyang malay sa kanyang shell. Shua! Nagbago ang pananaw ni Zhao Fang. Nakita niya mula sa langit ang labanan ni Yu Tianhao at Xin Huang.
Parehong sina Yu Tianhao at Xin Huang ay tila nakaramdam ng malamig na mata na tumingin sa kanila ngunit nang tumangala sila, wala doon. Hanggang 200 galaw lamang ang napagdesisyonan ng nanalo. Pang! Ang isa sa mga figure ay ipinadala sa paglipad sa bundok. King of Gods, Kabanata 375. Pag-unawa. Alone in the Heavens. Lumakas ang hangarin ni Yu Tianhao sa pakikipaglaban at isang pinakamataas na paniniwala ang lumabas mula sa kanya na nagpang-inag sa Earth at nawalan ng kulay ang kalangitan. Sa puntong iyon ay tila siya lang ang nasa mundo habang nakatingin siya sa lahat ng bagay. Switching the Stars. 10,000 Origins Retract. Si Xin Huang ay may time na ekspresyon sa kanyang mukha na hindi pa nagagawa noon, at ang kanyang dalawang kamay ay malalim na sinubukang i-absorb at i-redirect ang palad ni Yu Tianhao. Gayunpaman, sa huling sandali ang paglilinang ni Yu Tianhao ay hindi napigil ang umakyat sa mga huling yugto ng True Mystic Rank. Bam! Ang katawan ni Xin Huang ay lumipad palabas at bumagsak sa bundok na nagdala ng alikabok. Natalo ako. Kung gusto mo ang True Dragon Token maibibigay ko ito sa iyo. Walang ekspresyong kinuha ni Xin Huang ang True Dragon Token. Sa loob ng bula ng liwanag na tagumpay ay hindi nangangahulugan na maaari mong kunin ang Dragon Blessing ng natalo. Kailangang pisikal na kunin ng isa ang True Dragon Token. Dahil sa pagkakaiba ng cultivation at ang bloodline ni Yu Tianhao, halatang mananalo siya. Pinilit mo akong gamitin ang cultivation ng mga huling yugto ng True Mystic Rank na may lamang sa paglilinang ng panimulang yugto True Mystic Rank Power at halos hindi ako manalo sa'yo. Tumingin si Yu Tianhao kay Xin Huang ng malalim na parang sinusubukang alalahanin kung ano ang hitsura niya. Gayunpaman, masyadong normal si Xin Huang, walang espesyal sa kanya. Ito ay ang kalmado at payapang aura mula sa kanya na tila hindi sumasabay sa kanyang edad. Sa wakas, hindi kinuha ni Yu Tianhao ang True Dragon Token ni Xin Huang at umalis. Sa kanyang puso ay hindi siya nanalo. Masasabing natalo pa siya. Ang pagiging numero 1 henyo na si Yu Tianhao ay kinoronahan na mula pa noong siya ay bata pa at malungkot na nakatayo sa tuktok. Gayunpaman, kahit na hindi siya natalo sa labanang ito ay naramdaman niya na parang siya ang natalo. Pinaalis si Yu Tianhao gamit ang kanyang mga mata. Umiling si Xin Huang at ngumiti. Tila nasa loob ng kanyang inaasahan na hindi kinuha ng kalaban ang kanyang True Dragon Token. Sa itaas ng sinaunang arena sa entablado. Kahit na tila natalo si Xin Huang sa huling hakbang, hindi siya nasaktan dahil pinawalang bisa niya ang kapangyarihan. Napuno ng pagtataka ang mukha ng Green Moon Sovereign. Mas maganda sa ganitong paraan. Ang landas ng paglilinang ng Howers ay masyadong maayos at hindi magandang bagay na walang kalaban. Kumikislap ang mga mata ni Yu Xingchen habang nagsimula siyang mag-isip. Bilang isang ama, halatang hinihiling niya na magkaroon si Yu Tianhao ng mas malalakas na kalaban ngunit ang talento ni Yu Tianhao ay namumukod tangi at itinapon ang bawat iba pang mahuhusay na kamangha-manghang henyo sa kanyang likuran. Noong nakaraang taon, sinasadya ni Yu Tianhao na hindi makapasok sa True Lord rank o kung hindi ano ang ibig sabihin ng Sacred True Dragon Gathering sa kanya. Sa bundok, ang kamalayan ni Zhao Fang ay pumasok sa isang malalim na estado at tila lumundag sa kanyang katawan at pinanood ang proseso ng labanan nina Yu Tianhao at Xin Huang. 2 beses na niyang naramdaman ang ganitong pakiramdam noon. Parehong beses na lumitaw ang Eye of Heaven sa kalangitan ngunit gumugol ng maraming enerhiya sa pag-iisip. Sa pagkakataong ito ay bahagyang na-control ito ni Zhao Fang at nanood lamang at hindi naglagay ng anumang pressure dito. Pagkatapos ng laban, tumingin si Xin Huang sa langit at tila nag-iisip. Ang lakas ng labanan ni Yu Tianhao ay talagang walang kapantay, kahit si Xin Huang ay natalo. Sa loob ng dimensyon ng kaliwang mata ni Zhao Fang, nag-replay sa kanyang isipan ang mga eksena. Ang paniniwala ni Yu Tianhao ay nalampasan ang normal na layunin ng espada at talam. Si Kang Yuyo, Tian Yunji at ang iba pa ay magiging walang silbi laban sa kanya. Ang kapangyarihang ito ay nagmula sa puso at hindi ito makopya ni Zhao Fang. May limitasyon ang mga kasanayang maaaring kopyahin ni Zhao Fang. May hangganan ang kanyang God's Spiritual Eye, hindi ito para bang magagawa niya ang lahat. Una, ang pagkakatugma sa pagitan ng bloodline at elemento.
Ang ilang bloodline secret technique ay nakabatay sa isang bloodline kaya kahit alam ni Zhao Feng kung paano ito ginamit, hindi niya ito magagamit. Ito ang pinakamalaking hadlang. Pangalawa, ang antas ng kasanayan. Kung ito ay masyadong mataas ay hindi ito maintindihan ni Zhao Feng at maaaring ma-restrict ng kanyang cultivation level. Halimbawa, hindi niya mauunawaan ang maalamat na mga kasanayan sa Earth grade na kahit na ang mga eksperto sa Origin Core Realm ay nahihirapang maunawaan. Gayunpaman, ang mga kasanayan ni Xin Wuang ay walang halatang elemento o mga kinakailangan sa linya ng dugo dahil siya mismo ay walang bloodline. Gayunpaman, malalim ang kanyang mga kaliwanagan at hindi mataas ang cultivation. Hihihi, switching the star at 10,000 origins retract pati na rin ang kakaibang layunin. Ang bawat aksyon na pinagsasama-sama ang enerhiya ng pag-iisip, kapangyarihan at pagtuon, pagiging isa sa kalikasan. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng habang kinokopya niya ang mga kasanayan ni Xin Wuang. Nagkaroon ng kabuuang tatlo. Ang una ay ang switching the stars, isang kasanayang nag-redirect ng enerhiya sa ibang lugar. Ang pangalawa ay 10,000 origins retract na mas malalim at gumamit ng invisible na kamay para makuha ang kapangyarihan ng kalaban at i-convert ito sa kanilang sarili. Ang pangatlo ay ang kombinasyon ng mental na enerhiya, kapangyarihan at focus, na nagiging isa sa kalikasan. Magagawa lamang agad ni Zhao Feng na kopyahin ang unang uri na magre-redirect ng enerhiya. Ang pangalawang 10,000 origins retract ay mas malalim at nagsimulang hawakan ang kasanayang nilinang ni Xin Wuang kaya hindi agad ito matutunan ni Zhao Feng. Ang tatlo ang pinakamahirap at nalaman ni Zhao Feng na karaniwang ito ay ang paggamit ng ugat ng batas. Kung mauunawaan ko ang pangatlo maaari itong madagdagan ang aking ugat ng batas. Napagtanto ni Zhao Feng. Mas pinapahalagahan niya ang pangatlo habang pinagsama ang unang uri sa sarili niyang kakayahan. Ang Lightning Inheritance at Mystic Flower Treasured Bible ay mga nangungunang antas ng kasanayan sa buong kontinente ngunit itinuturing na karaniwan lamang sa Sacred True Dragon Gathering. Kinailangan ni Zhao Feng na patuloy na sumipsip at palakasin ang kanyang sariling kakayahan upang magkaroon ng pagkakataong maabot ang rurok ng kontinenteng ito. Naisip niya na hindi siya marunong lumikha ng sarili niyang mga kasanayan ngunit maaari niyang subukang gawin ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kasanayan ng iba. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Zhao Feng sa kuweba malapit sa ilog at pinagsasama-sama pa ni Zhao Yufei ang kanyang pagtatanim habang pinoprotektahan siya ni Mo Tianyi at ng lalaking may dilaw na mukha. Sa isang kisap mata, kalahating araw na ang lumipas at matagumpay na pinagsama ni Zhao Feng ang pamamaraan ng switching the star sa kanyang sarili. Pagkatapos ay tumutok siya sa isa ni Xin Wuang na may layunin sa kalikasan. Sa ilalim ng layuning ito, kinailangan ni Zhao Feng na mag-concentrate ng buo sa kanyang mga kaisipan sa mental energy at iugnay ito sa kanyang ugat ng batas. Ang kombinasyon ng mental na enerhiya at atensyon ay maaaring gumamit ng buong potensyal ng kapangyarihan ng isang tao at bahagyang mas madaling maunawaan. Bukod sa pag-iisip tungkol dito sa kanyang isipan ay panapanahon ding tatayo si Zhao Feng at subukan ito. Unang nagulat si Mo Tianyi at ang kanyang mga kasama pagkatapos ay napagtanto na si Zhao Feng ay tila naging higit na katulad ni Xin Wuang. Paglipat ng mga bituin, enerhiya ng pag-iisip, kapangyarihan at pagtutok sa isa. Magagawa ito ni Zhao Feng. Ang kombinasyon ng mental na enerhiya, kapangyarihan at focus ay maaaring maglabas ng buong potensyal ni Zhao Feng at maabot ang mga antas kung saan siya ay karaniwang hindi. Nadama ni Zhao Feng na ang kanyang ugat ng batas ay naging mas malinaw at naging mas nagagawang makipag-ugnayan sa Heaven Earth Yuan Qi. Ang True Spirit Qi sa loob ng kanyang katawan ay kaysa ng kanyang mental energy at maayos na umiikot sa bawat pag-iisip. Hindi nakakagulat na ang bilis ng cultivation ni Xin Wuang ay napakabilis. Ang mental na enerhiya at kapangyarihan ni Zhao Feng ay umabot sa isang hindi pa nagagawang antas at naramdaman ang kanyang sentido sa Heaven Earth Yuan Qi na lumakas. Sa kalahating araw lang, naramdaman ni Zhao Feng na tumaas ang kanyang cultivation. Sa sandaling ito, ang kanyang paglilinang ay ganap na pinagsama-sama at nalampasan ang karamihan sa panimulang yugto ng True Mystic Ranks at umuusad patungo sa mga unang yugto ng True Mystic Rank. Habang mas naiintindihan niya ay mas naramdaman ni Zhao Feng kung gaano ka-simple si Xin Wuang.
Hindi naniniwala si Zhao Feng na nakuha ni Xin Wuang ang mga trick na ito mula sa clan. Sa makatuwid, nagtanong si Zhao Feng kay Mo Tianyi. Maraming chismis tungkol sa Xin Wuang na ito. Ang ilan ay nagsabi na naabot niya ang antas na ito sa pamamagitan ng pag-aaral sa sarili at hindi kailanman nagkaroon ng master. Maaari niyang gamitin ang nakakatakot na kapangyarihan mula sa normal na mga kasanayan at linangin ang mga nakapipinsalang kasanayan. Sinabi ni Mo Tianyi pagkatapos ng ilang pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, bago ang Sacred True Dragon Gathering, si Xin Wuang ay isang henyo ng Northern Continent sa ibaba lamang ng Mo Tianyi at Xia Xianxiang. Habang nag-uusap ang dalawa, nagmula sa ilog ang hiyawan. Chapter Leader Zhao. Nandito ba ang chapter leader? Isang boses ng lalaki at babae ang narinig mula sa itaas. Itinaas ni Zhao Feng ang kanyang ulo at bahagyang nagulat nang lumitaw siya sa hangin sa itaas ng ilog. Ang dalawa ay sina Jiang Sanfeng at Dai Ye. Nagtatampo ang dalawa at walang palatandaan ng pagbabasbas ng dragon mula sa kanila. Anong nangyari? Napagtanto ni Zhao Feng na nakalimutan na niya ang tungkol kina Dai Ye at Jiang Sanfeng mula sa Iron Blood Religion pagkatapos na makapasok sa lugar na ito. Pagkatapos ng ilang talakayan, nalaman ni Zhao Feng na ninakaw ang True Dragon Token ni Jiang Sanfeng at Dai Ye. Nagkasama na ang dalawa at hanggat hindi nila nakikilala ang mga henyo ng unang antas, kadalasan ay maaari silang manalo. Gayunpaman, ang kanilang kapalaran ay masama 2 araw na ang nakakaraan at nakilala si Taiyon Shuangzi at tinugis sila. Ang iyong True Dragon Token ay kinuha ni Taiyon Shuangzi. Nagsalubong ang kilay ni Zhao Feng. Nakita niya kung gaano kalupit si Taiyon Shuangzi ay nasa lugar na ito. Kung hindi ibinigay ng tao ang kanilang True Dragon Token, sila ay bubugbugin o papatayin. Muntik na akong mawalan ng buhay. Nabali ang kanang braso ko ng ganito. Malungkot na sabi ni Jiang Sanfeng at nakita ni Zhao Feng na walang laman ang kalahati ng kanyang kanang braso. Kung hindi dahil nakahanap ng bagong target si Taiyon Shuangzi sa huling minuto, maaaring napilayan o napatay kami. Maswerteng sabi ni Dai Ye. Sa lugar na ito kung ang isang True Dragon Token ay kinuha, mahirap makahanap ng isa pa. Sa paglipas ng panahon, bababa ang bilang ng True Dragon Token at napakalakas ng lahat ng may True Dragon Token. Kahit ang pinagsamahan nilang dalawa ay hindi magtatagal ng ilang galaw. Sa katunayan, sumuko na ang dalawa ngunit sa nakalipas na araw ay nabalitaan nila ang ika-6 na mahusay na kamanghamanghang henyo at nagmadaling lumapit kay Zhao Feng. Huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayong makabalik ng True Dragon Token at sa tingin ko ay medyo sobra na ang bilang ng mga mahuhusay na kamanghamanghang henyo dito. Malamig na kumislap ang mga mata ni Zhao Feng habang ang kanyang asol na buhok ay umihip sa hangin. Natigilan sina Dai Ye at Jiang Sanfeng. Mula sa tono ni Zhao Feng ay tila guguluhin niya si Taiyon Shuangzi. Si Taiyon Shuangzi ay kilala sa kanyang kalupitan at katusuhan sa 5 napakahusay na kababalaghan. Isa pa, ang magkapatid ay may talam at espada. Wala silang mga kapintasan kapag nakikipaglaban at parehong maaaring umatake at magdepensa. King of Gods, Kabanata 376. Ang isang galaw ay sapat na. Matapos makilala sina Jiang Sanfeng at Dai Ye, si Zhao Feng ay humiwalay sa 3 mula sa Heavenly Yuan Clan. Sa Heavenly Yuan Clan, si Zhao Yufei ay may lakas na parang napakahusay na kamanghamanghang henyo at si Mo Tianyi ay nasa unang antas. Sa dalawang ito dito kahit na lumitaw ang isang mahusay na kamanghamanghang henyo ay magagawa nilang lumaban ng kaunti o dalawa. Nanguna si Zhao Feng sa harapan at ang kanyang gintong dragon ay nagniningning sa kalangitan at madarama mula sa malayo. Tumakbo ka. Ang ika-6 sa mahuhusay na kamanghamanghang henyo na si Zhao Feng ay umalis sa pag-iisa. Ang Zhao Feng na ito ay unang nasugatan si Shi Chengtian at pagkatapos ay si Goddess Bingwei, 2 napakahusay na kababalaghan. Sa daan, tumakbo ang mga henyo sa lahat ng dako, lalo na ang mga may True Dragon Token. Sina Jiang Sanfeng at Dai Ye ay sumunod sa likod ni Zhao Feng at nag-usap-usap ang kanilang mga dila dahil sa gulat. Nakaramdam sila ng tuwa at komplikado sa parehong oras. Iniisip kung paano sila itinaboy ng mga henyo na ito at ngayon ay naranasan na nila kung ano ang pakiramdam ng makitang nagkalat ang mga matataas na henyo na ito.
Kahit na hindi dahil sa kanila ay gumaan pa rin ang pakiramdam nila. Ito ang epektong dulot ng lakas. Hindi ko akalain na ang ating Iron Blood religion ay magkakaroon din ng isang napakahusay na kababalaghan. Sina Jiang Sanfeng at Dai Ye ay masaya at nakaka-relax. Hindi na nila kailangang mag-alala na mahabol pa sila. Sa daan, nakasalubong ni Zhao Feng at ng iba pa si Prince Jin at ilang iba pa mula sa Canopy Great Country sa daan. Nang makita ang aura ni Zhao Feng ng isang napakahusay na kababalaghan, natigilan muna si Prinsipe Jin bago nag-react at huminga ng malalim para humingi ng kanlungan mula kay Zhao Feng. Kung payag si Zhao Feng, maaari niya silang kunin bilang ilang mga alipin. Maaari kang pumunta. Kung makikilala ko kayo sa susunod, makikita ko kayong kalaban ko. Malamig na sabi ni Zhao Feng at agad na tumanggi habang inilalabas niya ang kanyang mental energy pressure na dahilan para hindi makahinga si Prince Jin at ang mga kasama. Walang mga patakaran dito at hindi siya isang Buddha na kailangang protektahan ang iba. Umalis si Prince Jin at ang mga kasama ngunit inaasahan ang resultang ito. Si Zhao Feng ay tila hindi isa sa mabubuting tao. Chapter Leader Zhao, napakalakas ng iyong Dragon Blessing at sino mang makakita sa iyo ay tatakas kapag nakita ka nila. Sabi ni Dai Ye, medyo nag-aalala. Sa paglipas ng panahon bumababa ang bilang ng True Dragon Token. Simple. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay at pinalabas ang maliit na pas ang magnanakaw. Ginamit niya si Jiang Sanfeng at Dai Ye bilang pain habang tumulong ang maliit na pas ang magnanakaw, at Ainal-alayan sila ni Zhao Feng gamit ang Luo Haobao. Sa katotohanan, sa bilis ni Zhao Feng, madali niyang maabutan ang mga tumatakas at nakawin ang kanilang True Dragon Token. Gayunpaman, hindi niya gustong makuha ng dalawa ang True Dragon Token ng ganoon kadali. Makalipas ang isang oras, walang gaanong nagawa si Zhao Feng at sina Jiang Sanfeng at Dai Ye ay parehong may Silver True Dragon Token na may kinang ng ginto. Matapos makumplito ang mga problema para sa dalawa, nagpasya si Zhao Feng na humanap ng gulo para kay Taiyuan Shuangzi. Inutusan ni Zhao Feng si Dai Ye at ang kanyang mga kasama na manatili sa loob ng 20 milyang radius mula sa kanya upang sa ganitong paraan ang kanyang napakahusay na kamanghamanghang Dragon Blessing Aura ay hindi makalapit sa ibang mga henyo. Chapter Leader, yung Taiyuan Shuangzi ay kakilakilabot at nakakatakot. Dahil mayroon na kaming True Dragon Token, hindi na natin kailangang maging kaaway niya. Hindi mapalagay si Jiang Sanfeng. Pagkatapos ng lahat, naabot lang ni Zhao Feng ang antas ng mahuhusay na kamanghamanghang henyo samantalang si Taiyuan Shuangzi ay isang pares ng mga kapatid na bawat isa ay may 80% kapangyarihan ng isang napakahusay na kababalaghan. Kapag pinagsama, ang kanilang espada at talam ay lumampas sa normal na napakahusay na kababalaghan. Mula sa simula ng Sacred True Dragon Gathering hanggang ngayon ay sina Yu Tianhao at Taiyuan Shuangzi lang ang hindi natalo. Parehong may espada at talam si Taiyuan Shuangzi at talagang may malakas na kapangyarihan sa labanan. Sa mga tuntunin ng purong opensa, maaari pa siyang lumampas kay Shi Chengtian at Goddess Bingwei. Wala akong gaanong tiwala sa isang ganap na direktang pakikipaglaban. Mahinahong sabi ni Zhao Feng. Nang marinig ito ni Jiang Sanfeng at Dai Ye ay nabahala sila. Kung walang gaanong tiwala si Zhao Feng, bakit siya maghahanap ng problema para kay Taiyuan Shuangzi? Kung dahil sa kanila kaya na-aksidente si Zhao Feng, hindi nila kayang pasanin ang responsibilidad. Siyempre, diretsong labanan ang sinasabi ko. Sa mata ng ibang tao, ang opensa at depensa ni Taiyuan Shuangzi ay perpekto at walang mga bahid. Gayunpaman, mayroon akong kanilang kapintasan at maaaring manalo sa isang galaw. Lumakas ang kumpiyansa mula kay Zhao Feng. Tanging ang iba pang mahusay na kamanghamanghang henyo ang maaaring mag-alaga sa iba pang mahuhusay na kamanghamanghang henyo. Pagkasabi nito ay binuksan niya ang kanyang God Spiritual Eye at hinanap ang lokasyon ni Taiyuan Shuangzi. Sa isang segundo lang ay nakumpirma na ni Zhao Feng ang kanyang lokasyon. Tara na. Pinangunahan ni Zhao Feng ang landas at may gustong sabihin sina Jiang Sanfeng at Dai ngunit naabutan sila ng inaasahan. Sa daan, isang biglaang surge ng isang gintong dragon ang lumitaw mula sa harapan na mas malakas pa kaysa kay Zhao Feng. Parehong huminga ng malalim sina Jiang Sanfeng at Dai Ye at kinabahan. So,
Isang batang babae na nakasuot ng bahaghari ang lumitaw sa kalangitan sa isang lumilipad na isda na kasing laki ng isang lawa. Ang kanyang 5 kulay na latigo na salamin ay nagpa-atres sa mga kalapit na mga henyo. Sa loob ng bula ng liwanag. Sa sandaling lumitaw ang isang napakahusay na kababalaghan, lahat ay tatakbo. Ngunit paano kung ang isang mahusay na kamanghamanghang henyo ay nakatagpo ng isa pa? Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, ang mahuhusay na kamanghamanghang henyo ay makakadama ng isa pa mula sa malayo at kadalasang umiiwas sa isa't isa dahil hindi sila kumpiyansa na manalo. Gayunpaman, nilock ni Zhao Feng ang direksyon ni Taiyuan Shuangzi at walang palatandaan ng pag-iwas sa kanya. Siya yon. Nakita ni Tantay Lanyo si Zhao Feng mula sa malayo at bahagyang naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Nagkita sila ni Zhao Feng sa ilog ngunit hindi nag-away. Sa oras na iyon, ang lakas ni Zhao Feng ay nasa antas ng mahuhusay na kamanghamanghang henyo at kahit na hindi siya maaaring baliwalain ni Tantay Lanyo, minamalas siya. Gayunpaman, matapos talunin sina Shi Chengtian at Goddess Bingwei, hindi natitinag ang posisyon ni Zhao Feng na napakahusay na kababalaghan. Napanood din ni Tantay Lanyo ang laban na iyon. Ang bloodline ng mata niya ay biased sa mental energy, pero mataas ang level ng mental energy ko at kayang kontrahin siya. Natatakot ako na atakihin niya ang aking mga espiritual na alagang hayop. Sinuri ni Tantay Lanyo at kahit na hindi siya natatakot kay Zhao Feng, nag-iingat pa rin siya sa kanya. Hindi umatras ang dalawa at naglapitan ang mga gintong dragon sa langit. Pagkatapos, sina Zhao Feng at Tantay Lanyo ay nasa 1 milya ang layo. Maaaring magpaputok ng mga pag-atake sa hanay na ito lalo na para kay Zhao Feng na dalubhasa sa busog. Naghanda na si Tantay Lanyo sa kanyang puso ngunit sa kanyang paningin ay hindi man lang siya nilinggan ni Zhao Feng at dumaan sa kanyang likuran. Bahagyang nagulat si Tantay Lanyo. Una niyang inisip na narito si Zhao Feng para manggulo dahil nag-ambala niya siya noong araw na iyon. Pagtingin sa direksyong tinatahak ni Zhao Feng ay bigla siyang may naalala. Kung tama ako, sina Taiyuan Shuangzi at Shi Chengtian ay dapat nasa direksyong iyon. Umiikot ang mga mata ni Tantay Lanyo habang may iniisip. Kung tama siya, malamang na nakalock si Zhao Feng sa isang napakahusay na kababalaghan. Sa pag-iisip hanggang dito ay nagpasya siyang sumunod sa likuran. Kalahati ng oras na kinuha sa paggawa ng tsaa mamaya. Isang bundok ang lumitaw mula sa harapan at nagkaroon ng malalaking pagbabago sa Earth Yuan Chi. Sa bundok na ito ay may 2 makapangyarihang aura mula sa napakahusay na kababalaghan. Sa kailaliman ng bundok, hinawakan ni Taiyuan Shuangzi ang isang espada at talam at tumawa patungo sa langit habang brutal niyang hinahampas ang malaking bowl ang bato sa kanyang harapan. Nagbigay ng mahinang dilaw na liwanag ang malaking bowl ang bato. Ding ding. Pang. Pang. Nag-iwan ng sparks ang espada at talam sa malaking bowl ang bato. Isang dragon blessing ang nagmula kay Taiyuan Shuangzi at ang isa pa ay nagmula sa malaking bowl ang bato. Kung titingnang mabuti ang malaking bowl ang bato ay talagang isang taong nakabalot sa kanyang sarili at isang layer ng kayumanggi at dilaw ang bumubuo ng isang malakas na depensa sa paligid niya. Ang malaking bowl ang bato ay lumubog sa bundok na parang sinusubukang makipag-ugnayan sa Earth at makakuha ng higit pang depensa. Si Shi Chengtian na may bloodline na Stoneheart ay talagang karapat-dapat na magkaroon ng pinakamalakas na depensa sa gitna ng mga mahuhusay na kababalaghan. Napabuntong hininga si Zhao Feng habang nakatingin sa malayo. Ang depensa ni Shi Chengtian ay nakakatakot na at ang mga normal na mahuhusay na kamanghamanghang henyo ay mahihirapang masira ito. Sa sandaling ito ay binalot niya ang kanyang sarili sa isang bola at halos maging ganap na bato habang nakikipag-ugnayan siya sa lupang Yuan Chi. Nangangahulugan ito na ang kanyang depensa at bilis ng pagbawi ay parehong tumaas ng malaki. Kung hindi dahil sa katotohanang halos napilayan ni Zhao Feng ang binti ni Shi Chengtian, malamang na hindi matatalo ni Taiyuan Shuangzi si Shi Chengtian. Gayunpaman, si Taiyuan Shuangzi ay tuso at tinamaan ang metal habang ito ay mainit, na pinilit si Shi Chengtian sa ganitong desperadong sitwasyon. Gaano man kalakas ang depensa ni Shi Chengtian, hindi siya makakatakas sa kapalaran at si Taiyuan Shuangzi ay nagdala ng espada at talam. Big Brother, may isa pang mahusay na kamanghamanghang henyong aura na lumalabas. Hindi maganda, ang brat na iyon.
Gusto ba niya ng bahagi ng ating mga samsam sa digmaan? Huminto si Taiyon Shuangzi at napabuntong hininga bago tumitig kay Zhao Feng na may nakamamatay na nagbabantang mga mata. Karamihan sa mga mahuhusay na kamangha-manghang henyong ay kadalasang sinubukang iwasan si Taiyon Shuangzi. Ang magkapatid na ito ay mabagsik at lumaban na parang mga baliw. Sa sandaling nakipaglaban sila sa kanilang mga buhay normal na napakalaki prodigies ay hindi maaaring tumagal ito. Brat na may aswal na buhok, sakto namang nakarating ka dito. Magsama tayo at ibababa muna itong batong lalaking ito tapos hahatiin natin ang dragon blessing niya sa 60-20. Nanlalaki ang mata ng nakatatandang kapatid ni Taiyon Shuangzi habang nag-iisip ng plano. Sa kasalukuyang sitwasyong ito, pinakamainam para sa kanila na huwag labanan si Zhao Feng. Napilitan na nila si Shi Chengtian sa isang sulok at kung sisimulan na nilang labanan si Zhao Feng ngayon, gagaling si Shi Chengtian at aatakehin sila. Hindi naging madaling harapin ang dalawang napakahusay na kamangha-manghang henyo nang sabay-sabay at makitang dumating si Zhao Feng. Ang bola ng bato ni Shi Chengtian ay lumubog ng mas malalim sa lupa. Hindi iyon pinansin ni Taiyon Shuangzi at naghintay ng tugon ni Zhao Feng. Ang malubhang nasugatan na si Shi Chengtian ay hindi makakatakbo ng malayo. Kaya ito ang sinasabi ng mga mahuhusay na kamangha-manghang henyo sa isa't isa. Natatakot si Taiyon Shuangzi na kalabanan iba at hiniling pa niyang makipagtambalan. Si Jiang Sanfeng at si Dai Yan na nasa likod ay natigilan. Ang pagmumungkahi ni Taiyon Shuangzi na magtulungan at magbigay ng 40% ng basbas ng dragon ay ang pag-atres at pag-amin sa lakas ni Zhao Feng. Gayunpaman, ang asol na buhok ni Zhao Feng ay umihip sa hangin habang siya ay sumigaw. Talagang iniisip mo ang isang pangit na halimaw na tulad mo ay may karapatang makipagtulungan sa akin. Ang target ko ay hindi ang taong bato, ngunit ang basurang tulad mo. Isang galaw ay sapat na para tapusin kayong dalawa.